impact niya? Number one, yung healthcare, di ba? Yung ating kalusugan. Ako po isang doktor, kaya alam ko rin na yung pagtaas ng temperatura, it can increase the number of people who may suffer from hypertension, heart attack, and stroke. No, kasi ngayong init, no, not to count those people who are suffering from what we call heat stroke. Ano? So, marami pa po yan. Myocardial infarction, kidney diseases, vascular diseases. Napakalaki ng impact ng climate change, yung pag-neglect natin sa environment, yung ecological balance, yung pag-neglect natin yan, tayong una magsasuffer. So we have to be proactive from now on. We will see to it that our environment will be protected properly. Okay? So, tingnan natin mabuti. Ituro natin sa ating mga high school students, college students, incorporate natin yung environment and ecology and the impact of climate change and global warming across all learning institutions. Elementary pa lang, i-impress natin sa ating mga estudyante ang kahalagaan ng environmental balance, ecological balance, at saka yung sanitation. Kasi eventually tayo rin na magsasuffer niyan, di ba? So, yan po, yung healthcare natin, yung health mismo natin ang number one impact ng climate change. Ngayon, yung number two naman, yung ating ekonomiya. Siyempre, we will suffer from drought. Yung farm systems natin, agriculture, tatamaan din yan. So, we will put a lot of investment, no? Kasi nga pag napabayaan yan, lalo lang tayong gagastos na marami, and it will make it unbearable for our farmers na maging maayos ang kanilang sistema ng agrikultura. Okay? So tingnan natin mabuti yan, ha? Yung impact niya sa ating food security. Itong climate change, malaking bagay yan. O ano pa, yung vulnerabilities at saka risk natin sa mga typhoons, drought, famine, makikita natin dyan sa climate change. Kaya, ayusin na po natin ang ating ecological balance. Yung mga isda natin, bakit ang layo-layo na? Dahil nga polluted. Polluted ang mga rivers, polluted ang dagat natin. Kung saan nagtatapon, no, oil spill, no. So pag-ingatan po natin kasi tayo rin ang loser diyan, no. Tapos makikita mo yung mga eto lang po, no. Alam niyo pa, pag nag-autopsy kami, karamihan ng mga baga dito sa Metro Manila itim. Bakit? Too much pollution. Kung ganyan ang gagawin natin, wala na talagang mangyayari sa ating bansa, no. Let us meron pa naman panahon, be proactive, preventive ang approach natin sa climate and environmental situation natin. Kasi kung hindi natin mamahalin ang sariling sa sino magmamahal? Kung hindi ngayon, kailan pa natin aayusin, gagawin? So, purihin ang Panginoon, no? At bibigyan niya tayo ng wisdom. No? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the holy is understanding. Okay? So, palagi nating titingnan ang ating buhay na isang bagay na gift ng Panginoon. Yung ating environment, ecology, ang ating mga dagat, ang ating mga ilog, gift ng Panginoon sa atin yan. Kung hindi natin aayusin, kung hindi natin gagampanan ang maayos na pangalaga sa ating kapaligiran, kailan pa natin gagawin yan? Pag everybody is toasted, everybody is fried with this kind of hot environment, no?
minsan pumuputok na lang ang ugat sa ilong, no? Dumudugo ang mga tao, lalo sa Central Luzon. Dahil sa sobrang init. Mataas ang pressure, maraming stroke, maraming heart attack. So, we have to start now. Tandaan natin, there is still time to recover our God-given legacy. Ano yan? Ang ating environment. Opo? Alam niyo, we can earn without sacrificing our environment. We can improve our lives without sacrificing our ecology. We can improve our situation, our poverty, our unemployment, our surroundings that God gave us. So, yan po, no? At palagi natin tatandaan, no? Ang pagmamahal sa ating kapaligiran ay isang bagay na binigay ng Diyos. Isang bagay na tayo rin ang dapat mag-iingat. Okay? If we will lose this, we will lose this forever. Kaya purihin ng Panginoon at pag-ingatan natin ang ating mga isda, pag-ingatan natin ang ating mga farms, pag-ingatan natin ang tubig, pag-ingatan natin ang sources ng enerhiya. For without this, without treasuring this, without making this precious in our lives, magiging walang kahulugan. Dr. Attorney Joey Montemayor po. At palagi nating ipag-pray ang ating bansa. For President po, Republic of the Philippines. Pandemya, kawalan ng trabaho, giyera. Ngayon, higit kailanman, napakahalagang suriin ang susunod na mamumuno sa ating bansa. Ng vote counting machine sa darating na halalan? Nais mo rin bang malaman ang proseso ng tamang pagboto? Ang comelec ay nagsasagawa ng voters education at VCM demonstration para sa iba't ibang grupo at organisasyon. Maaaring ipadala ang inyong request sa VCM demo at votesafe.ph. 5 araw bago ang nakatakdang aktibidad. Pandemya, kawalan ng trabaho, giyera. Ngayon, higit kailanman, napakahalagang suriin ang susunod na mamumuno sa ating bansa. Sino ang may totoong solusyon? Sino ang may konkretong plano? Sino ang tapat na maglilingkod? Kasama ninyo ang Commission on Election sa pagbantay at pagkilatis sa mga susunod na leader ng ating bansa. Dito ninyo malalaman Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Simulcast live nationwide and worldwide. March 19, Sabado, the Presidential Debate. March 20, Linggo, the Vice Presidential Debate. April 3, Linggo, ang ikalawang Presidential Debate. April 23, Sabado, the Vice Presidential Town Hall Debate. At April 24, Linggo, the Presidential Town Hall Debate. Kilalanin natin mabuti ang mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate. Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Ako po si Ernie Abella at ako po ay tumatakbong presidente ngayong Mayo 2022. Naniniwala po ako na ang Pilipinas ay may tawag at tadhana. Tayo po ay mayaman sa natural resources, sa human resources, at saka po sa values and culture. Kaya lang po, tayo rin po ay nabansagan na isa sa pinakakorap na bayan sa buong mundo. However, we have been Christians for about 500 years, but mukhang hindi pa po natin na-embrace at naisa puso na tayo ay isang Kristiyanong bayan. Meron po tayong 10 bilyonaryo, meron po tayong mga 400,000 na mga mayayaman, ngunit
meron din po tayong 23 to 26 million people na mahihirap at meron po 12.5 million sa kanila na natutulog na gutom gabi-gabi. Ito po ay hindi makatarungan at ito po ay isang bagay na hindi po dapat natin tinotolerate. May maipaparating po ako sa inyo na ang kahirapan ay hindi dahil sa swerte, kundi po dahil sa mga maling polisiya. At pwede po natin itong gawan ng paraan na kung saan pwede po mabago ang ating kalagayan. Pwede po na ang Pilipinas ay maging isang makatarungan, mapayapa, at isang masayang bayan. O paano po? We can have a righteous, peaceful, and joyful nation if we build the nation, if we rebuild the foundations of this nation on 3 pillars. 3 haligi. Unang-una, dapat po patas ang ating bayan. Ano po ibig sabihin na patas ang bayan? Ibig po sabihin na ang lahat ay may oportunidad at ang lahat din po ay may kapasidad na makilahok sa pamamahala ng ating bayan. Ang ating pong bayan ay pinapatakbo usually po ng gobyerno at ng malalaking negosyante po. So, pag yan po ang nangyari, ang pwede po mangyari kasi dyan ay magiging pabor sa mayayaman ang pagpapatakbo ng ating bayan. Kailangan pong balansehin natin ang ating pamamahala. In which case, dapat po lumahok at sumali ang ating tawag itong civil society. Ano po ba ang civil society? Ang civil society po ay ito yung mga ordinaryong mga mamamayan na katulad na po ng mga nanay, mga tatay, mga estudyante, mga pastor, mga madre, kung saan po meron po silang bigatin. They have a burden for the nation and they want the nation to change. Meron din pong puwang sa ating local government code na kung saan meron po dinidemand po ng batas na dapat ang participation ay 25% from the local community. Ano po ang gagawin nila? Ito po mga taong ito. Ang gagawin po nila ay to oversee law enforcement, to oversee bids and awards, to oversee yung ating health, yung ating education, para makita po na talagang ang ginagawa ng local government ay talagang akma para sa pangailangan at para po sa kabutihan ng ating bayan. Ang ating pong prinsipyo dyan ay tinatawag na subsidiarity. Ibig po sabihin na mga solusyon po sa mga lokal na problema ay manggagaling din po sa mga lokal na mga tao. In other words, local problems, local solutions. Ang makakapagsolusyon po niyan, lalo na po sa tinatawag nating graft and corruption, ay ang ating tinatawag na civil society or ordinaryong mamamayan. Pag nangyari po ito, ay masosolve po natin, mariresolve po natin ang karamihan ng ating problema, in which case ito po ay corruption related. Pangalawa po, ang pangalawang solusyon sa ating bayan ay ekonomiya. Dapat matugunan ang ekonomiya at paano po mangyayari yan, dapat meron po tayong gobyernong nararamdaman. Ang ating pong, nabanggit ko po kanina na meron po tayong mga 23 to 26 million people, 23 to 26 million na katao, na kung saan sila ay mahihirap, kumbaga they're below poverty level, at meron din po na 12.5 million people na natutulog gabi-gabi na gutom. Kung pwede po matutugunan natin yan, paano po? By making our agricultural industry into a mega industry. Gagawin po natin siya, paigtingin po natin siya, palakasin po natin siya. At kung saan po ay makapag-raise up po tayo ng jobs and employment, mag-increase po natin ang revenue ng rural income, ma-address din po natin ating agricultural industry at ma-develop din po natin ang isang lokal na industriya. Kasi po nawawala na po ang ating agrikultura at iba po mga industriya. Ano po mga ibang industriya ang pwede pong ang nakadikit po, nakaakibat sa ating agricultural industry? Ang isa po talaga na akibat dyan ay yung digital industry. Paigtingin din po natin ang digital industry. Ano po yung digital industry? Ito po yung tinatawag nilang Fourth Industrial Revolution na kung saan ang mga kaalaman ng mundo ay nakukonekta, is available to everybody, ang mga datos ay available to everybody, and they can create new things, new technologies, new innovations. Kaya po gusto natin i-dedicate ito, hindi lang po sa agrikultura, kundi po sa, hindi lang po sa land-based na mga agriculture, kundi rin po para
sa maritime fisheries, ididikit din po natin sa arts and entertainment, ididikit din po natin siya sa security, ididikit din po natin siya sa research and development ng mga universidad. At para po matugunan at mabigyan pansin po ang lahat ng mga bagay, mga aspeto ng agrikultura. Isa pa po ay dapat matulungan din natin ang agriculture industry by making sure that the farmers get their fair share of the farm price, of the product price. Na wala po masayang, wala po matapon, at ang gagawin din po natin dyan ay we will also provide them, ipoprovide din po natin sila ng mga pangangailangan nila. Magtatayo po tayo ng agricultural community center o community agricultural center sa kung saan meron po sila mga post-harvest facilities, mga drying facilities, o kaya during the farm, pagtatanim, meron po silang mga plows, meron din po silang mga traktora, meron din po silang mga truck na kung saan pwede po nilang i-transport ang kanilang mga produkto. Not only that, pag meron din po extra, ay pwede rin po nilang ibenta. They can actually they can can it, or they can bottle it, or they can make products na pwede po natin ibenta locally or abroad. So ito po yan nakikita natin. Una-una po, we need to fulfill our moral obligation. Ang moral obligation po natin ay maiangat itong 23 to 25 million people, lalo-lalo na po yung 12.5 million people na gutom. Next one po is our national security. We will enforce our independent foreign policy na kung saan hindi po tayo kumikiling sa isang malaking bayan lang, kundi we will maintain our own independent foreign policy path. Ibig sabihin, ang pagtratar natin sa iba ay pantay-pantay. For example, sa ating kapitbahay na malaki, pwede po tayo makapag-trade. At yun naman po ating mga kaalyado, meron naman po tayo mga treaty na kung saan pwede pong yun po ating paigtingin so that we can have security para sa ating sarili. Not only that, pwede po tayong makipag-alyansa sa mga sa mga regional nations, regional states para meron po tayong mga tinatawag na strategic cooperation. Ang pangatlo po, ideally, is matatag na bayan, matatag na lipunan. What does it mean? It means to say na resilient po ang bayan natin. Resilient po, may nangyari man, may sakuna, may pandemya, may pangailangan, kung ano-ano mga pangailangan, ay laging para po tayong kawayan at tatayo uli. Now, how do we make the nation resilient? At the end of the day po, ang pinakasolusyon po ng isang bayan na matatag ay tao. Ang problema tao, ang solusyon tao rin. Now, what does it mean? It means to say that we need to raise up a young generation, a next generation who have a confident national identity. Kilala nila kung sino sila at alam nila kung saan sila patutungo, alam nila responsibilidad nila. Meron po tayong plano to set up a National Volunteer Corps. Ito po National Volunteer Corps na iyan ay ang mga composed. Ating po hahamunin ang mga kabataan between ages 18 to 35 na magbigay po ng mga at least 1 or 2 years na kanilang buhay, na kanilang adult life para sa pagsilbi ng bayan. Meaning to say, they can become tutors, they can become teachers, they can become civil workers, they can become, at least for 2 years, they will be able to help our young people and our small communities. Pwede po silang para po silang Peace Corps, pwede po silang tumulong sa mga local governments at saka magiging participant po sila sa isang bayan na matatag. At the end of the day po, what we want is a nation that is worthy of Filipinos and Filipinos worthy of the nation. Thank you very much. Gusto mo bang malaman ang wastong paggamit ng vote counting machine sa darating na halalan? Nais mo rin bang malaman ang proseso ng tamang pagboto? Ang COMELEC ay nagsasagawa ng voters education at VCM demonstration para sa iba't ibang grupo at organisasyon. Maaaring ipadala ang inyong request sa vcmdemo@votesafe.ph. 5 araw bago ang nakatakdang aktibidad.
Pandemya, kawalan ng trabaho, giyera. Ngayon, higit kailanman, napakahalagang suriin ang susunod na mamumuno sa ating bansa. Sino ang may totoong solusyon? Sino ang may konkretong plano? Sino ang tapat na maglilingkod? Kasama ninyo ang Commission on Election sa pagpantay at pagkilatis sa mga susunod na leader ng ating bansa. Dito ninyo malalaman Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Simulcast live nationwide and worldwide. March 19, Sabado, the Presidential Debate. March 20, Linggo, the Vice Presidential Debate. April 3, Linggo, ang ikalawang Presidential Debate. April 23, Sabado, the Vice Presidential Town Hall Debate. At April 24, Linggo, the Presidential Town Hall Debate. Kilalanin natin mabuti ang mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate. Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Paano nga ba natin mapapatunayan na ang ating bayan ay nasa state of moral convolution? Na ang taong bayan ay wala ng tiwala at paniwala, trust and confidence sa ating pamahalaan. Saan nga ba maaring nagugat ang pagkalusaw ng tiwala ni Juan sa ating pamahalaan at sa mga namamahala? Situational analysis and political reading. The political system in general and the electoral process in particular has failed as a standalone platform to resolve this morally convoluted situation. Ang pagkabigo ng prosesong eleksyon at ang pangkalahatang sistemang politikal bilang mga malayang plataporma o entablado upang wakasan ang moral convoluted situation. Artikulo 5, Karapatan sa halal. Seksyon 1. Ang karapatan sa halal ay maaaring gampanan ng lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas na hindi inalisan ng karapatan ng batas na 18 taong gulang man lamang at nakapanirahan sa Pilipinas sa loob ng 1 taon man lamang at 6 na buwan man lamang sa lugar na kanilang bobotohan, kagiat bago maghalalan. Walang dapat ipataw na literacy, ari-arian o iba pang substantibong kinakailangan sa pagganap ng karapatan sa halal. Seksyon 2. Dapat magtakda ang Kongreso ng isang sistema para masiguro ang pagiging sikreto at sagrado ng balota at gayon din ang isang sistema para sa pagbotong liban ng mga kwalipikadong Pilipino na nasa ibang bansa. Para sa mga taong may kapansanan at mga illiterate, ang Kongreso ay dapat bumalangkas ng isang pamamaraan na hindi nakakailanganin ang tulong ng mga ibang tao. Hanggang sa sumapit ang panahong iyon, sila ay pahihintulutang bumoto sa ilalim ng umiiral na mga batas at ng mga tuntuning maaaring ihayag ng komisyon sa halalan upang maprotektahan ang pagiging sikreto ng balota. Bakit nga ba tuwing may eleksyon lalo pa sa presidential election sa Pilipinas ay laging may bahid ng karahasan at krimen? Ang naging maling kulturang politikal sa Pilipinas ang isa sa mga kadahilanan ng mga krimen at karahasan na ito. Ang mga politikong gumagamit ng 3Gs, gold, guns, and goons. Maraming politiko ang nagbuo at nagbabayad ng private armies kung saan ang kanilang mga supporters ay kanilang binabayaran at ina-armasan upang protektahan ang sarili at manakot at manakit ng mga kalaban. Ang karahasan sa eleksyon ay patuloy at paulit-ulit na nagaganap sa buong bayan dahil na din sa kapabayaan ng mga tagapagpatupad ng batas tulad ng kapulisan at militar. Ang mga pangunahing mga ahensya ng pamahalaan tulad ng COMELEC, Department of Justice, Philippine National Police, at Armed Forces of the Philippines ang silang marapat mag-ugnayan para sa mapayapa, malinis at tahimik na halalan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas at paghihigpit sa seguridad sa panahon ng halalan.
Ang comelec ay may kapangyarihang magtalaga at magbigay ng kapangyarihan sa kapulisan at sandatahang lakas upang maipatupad ang mga batas eleksyon. It's illegal to buy and sell votes. But for many years, this has been the norm in Philippine elections. In-experience ko na rin yung pagkataas bumoto, simple kang abutan. Sabi-sabi lang punta tayo doon, meron daw dito abutan, mga gano'n. Yung iba kasi pera na yan eh. Hindi man nila alam kung sila iboto ko. Tanggap lang sila ng tanggap. For 2 decades now, politicians have been hiring one as POC leader, in charge of buying votes for them. On the night before election day, POC leaders go to a known bailiwick of their patron's opponent. They pay voters there 1,000 pesos each to stay home and not vote. Kakausapin na kung ilan yung botante sa pamilya nila. O, kung ilang kayong botante rito, huwag na lang kayong bumoto, babayaran na lang namin kayo. Kasi alam namin na ang iboboto nila yung kalaban namin. On election day, POC leaders tell voters to go to a specified place before casting their ballot. Their names are listed down before they are given instructions on what to do. At the precinct, voters must discreetly show their failed ballot to the watcher, who is also hired by one's candidate. Kahit nga minsan yung mga teachers, alam, may ano rin yun, nabibigyan. Tapos pagdating nung pag nakaboto ka na, may indelible ka na, pupunta ka na ulit sa lugar na, sarap. Those who vote for one's client, a candidate for mayor, get 1,000 pesos. Watchers are paid 300 pesos to make sure voters deliver on their promise. Watchers are also required to vote for one's candidate. Pag nanalo yung kandidato mo, pwede kang maging empleyado ngayon ng munisipyo. Natatanggap ka agad kasi nakatulong ka na. One doesn't think there's anything wrong with what he does. Kung hindi namin gagawin yun, kalaban lang namin ang gagawa. No, tinatapatan lang namin na yun. CNN Philippines talked to some people who admit to selling their votes or say they know, quote, someone who does. Sa sobrang kahirapan, di ba? Kailangan ng pera. Lalo na yung mga mahirap. Madali mabibili. Pera din po yan ng bayan. Kasi po ba? Hindi naman po galing sa bulsa nila yun eh. A 2018 study by the Ateneo School of Government shows about 40% witnessed vote buying in their community, while 20% admitted to actually selling their votes. Of those who admitted to selling their votes, 2 of 3 said they voted for the candidate who gave them money. Kung tumanggap ka ng pera, kailangan mo din talaga sila kiboto. Kawawa naman din kasi. Ronald Mendoza, Dean of the Ateneo School of Government, says vote buying is more rampant in areas where the battle among candidates is neck and neck. I think actually vote buying decides who wins in those intensely competitive areas. Mendoza notes many Filipinos sell their votes not just because of poverty. They do it because they have lost their faith in democracy and would rather think of their own benefits first rather than the country. Pero kung maling tao ang ilagay natin dyan, the possibility is that they will begin to rationalize, oh, because I spent so much getting elected, then I must somehow get that back. And it's okay to get that back because sa akin din naman ang takbo nyo eh. During elections, all Filipino voters stand on equal footing. All of us, the rich or poor, the influential and the powerless, get only 1 vote each. 1 ballot may seem too little to affect change, but if majority of Filipinos resist the politics of money and vote wisely, we may just make a difference and together move the country forward. Joyce Ila, CNN Philippines. Not to political dynasty. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Albert Einstein. Ito ang tamang description ng sistemang politikal dito sa Pilipinas, ang patuloy-tuloy at paulit-ulit na pagpili o paghalal sa mga lider ating nasubukan at nakilala na natin na mga walang kakayahang iangat at paunlarin ang ating kalagayan, subalit paulit-ulit pa rin nating binoboto at umaasa na magbabago na magkakaroon ng mas maayos na gobyerno, corrupt-free na lehislatura. Ito ay isang patutuo ng political insanity. Tayo naman po nakaranas na ng ating buhay sa isang
unitary government. Ano po ba itong unitary government? Anong essence ito? Ang essence po niya na yung centralization of powers. Lahat ng poder ng gobyerno, legislative, executive, judicial, nandun sa national government. Naranasan na natin yan mahigit na 100 taon na. And siguro more than that, kahit nung nandun tayo sakop tayo ng Spain. Hindi ba ganun yan? Yung Spanish government, unitary yun. Ini-impose nila sa atin yan. Kung i-trace pa yan, magmula doon, mahigit 400 taon na ito, naranasan natin itong unitary government. Ganyan ang experience natin dyan. Magmula sa Spanish time, mahigit 400 years. Asan tayo ngayon? Itong centralized form of government. Yan ba'y dahil dyan nagkaroon ng progreso itong mga probinsya natin, mga cities, municipalities, and barangays? Wala po. Why? Dahil nasa too much centralization of power. Kasi simple lang yung power corrupts and absolute power absolutely corrupts. Yun ang isang dahilan dyan. Solusyon. The situation requires strategic, innovative interventions by the way of new inputs, processes, and desired outputs. Gusto mo bang malaman ang wastong paggamit ng vote counting machine sa darating na halalan? Nais mo rin bang malaman ang proseso ng tamang pagboto? Ang COMELEC ay nagsasagawa ng voters education at VCM demonstration para sa iba't ibang grupo at organisasyon. Maaaring ipadala ang inyong request sa VCM demo at votesafe.ph. 5 araw bago ang nakatakdang aktibidad. Pandemya, kawalan ng trabaho, giyera. Ngayon, higit kailanman, napakahalagang suriin ang susunod na mamumuno sa ating bansa. Sino ang may totoong solusyon? Sino ang may konkretong plano? Sino ang tapat na maglilingkod? Kasama ninyo ang Commission on Election sa pagpantay at pagkilatis sa mga susunod na leader ng ating bansa. Dito ninyo malalaman Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Simulcast live, nationwide, and worldwide. March 19, Sabado, the Presidential Debate. March 20, Linggo, the Vice Presidential Debate. April 3, Linggo, ang ikalawang Presidential Debate. April 23, Sabado, the Vice Presidential Town Hall Debate. At April 24, Linggo, the Presidential Town Hall Debate. Kilalanin natin mabuti ang mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate. Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Ngayong araw, isa na namang magandang proyekto ng Davao City ang ating pag-uusapan. Ito ang Child Minding Center sa ilalim ng City Social Welfare and Development Office. At para sa detalye, kasama natin ngayon si Ma'am Josephine Bangkil, ang head ng center. Good morning, Ma'am Jo. Magandang araw po, Mayor, at sa lahat ng nanonood ng Sarah, all for you. Okay. Ma'am, bakit child minding ang tawag natin sa center na ito? Tinatawag itong Child Minding Center because nagkikater kami ng mga bata. We mind
we mind the chief's office, headed by the chairman, of course, our city mayor. And it is under the programs and services is under the city social welfare and development office, headed by Attorney Marlisa Galio, the department head, and also the handling of supervision and assigned personal and education program and activities of the children is under the CSWDO po. Yes, oo. We take care of children na dyan sa center natin dahil ang nakita natin, Ma'am Jo, noon, ang mga magulang o working parents, unang-una makakasave sila sa pagbayad ng yaya, and pangalawa, sigurado sila na well taken care of ang mga anak nila habang sila ay nagtatrabaho. Yan yung mga gusto natin na i-solve na mga issue or challenge na na-encounter natin sa ating trabaho. And ma'am, pwede mo bang ikwento sa amin kung sino na ang mga naging beneficiaries na mga parents or solo parents sa child minding center natin? Okay, Mayor. Ang ating palang child minding center, nag-start ito noong 1998, which is it's exclusive for the children of government employees only. Then, noong 2014, nagkaroon ng child minding community base. So, lahat nakabenepisyo sa programa ng child minding center. It provides not only substitute parental care through trained child minding workers for a period of 8 hours in a day while their parents are at work. Pero hindi lang dyan, hindi lang basta-basta nila iniwan yung kanilang mga anak kasi we give them a variety of developmental and age-appropriate activities through storytelling, play activities, songs, arts activities, music and movement, or the Early Childhood Care and Development Program po. So, yes. Meron tayong isang malaking child minding center dyan sa malapit sa City Hall sa Davao, sa gilid ng Davao City Recreation Center sa DCRC. And sino ang mga clients natin dito, ma'am, sa malaking building natin? Okay. Ang new building natin sa Child Minding Center is located at Almendras Gym, sa gilid lang ng Almendras Recreational Center. Ang mga beneficiary natin ay yung mga anak na mga parents na working parents, single parents, student parents. Sila yung mga beneficiaries natin sa Child Minding Center po. Yes, and may bayad ba ang ating services sa Child Minding Center, ma'am? Wala pong bayad, totally kahit piso, wala pong bayad po, Mayor. It's free. Free talaga. And do you have the numbers, ma'am? Kung ilan ng mga barangay ang merong Child Minding Centers as well doon sa kanilang mga communities? So far, we have 3. Kalinan, poblasyon, ang pinaka-main natin, at saka sa isang barangay dyan malapit sa City Poblacion B. Meron pong child minding center po dyan. And nag-replicate na po yung ibang mga private natin na mga agencies. Nagawa na rin sila ng child minding center nila. They are inspired with your special project, Mayor. Nagawa na po sila ng mga child minding centers nila po. Yes, opo. Naging inspiration din ang ating child minding center sa isang barangay-based child minding center sa barangay Mintal, ma'am. Sa trabaho ninyo, ma'am, sa child minding center as a city government employee, ano po yung value na natutunan mo na naging better public servant ka? As child minding center head, natutunan ko po na being a parent is a noble profession
na lalo na sa panahon ngayon, kailangan mag-work both partner kasi hindi pwede na isa lang. So they have nobody to take care of their child, especially yung mga parents natin at saka mga working single mom natin. Kailangan nilang mag-work. Kaya yung heart ko para sa mga bata to serve the children ay mas lalong lumalaki for them, especially for those parents who na magpunta sa office natin at umiiyak kasi gustong-gusto nilang mag-work pero wala silang maiwanan ng kanilang mga bata. And especially sa mga kababaihan na nagsasacrifice, sacrificing their career just to take care of their children. Sila ang mga nag-stop working para mag-alaga lang ng kanilang mga anak. Yes, thank you. On behalf of all the parents, ma'am, na naging beneficiaries ng project natin na Child Minding Center, thank you sa tulong ninyo sa kanila and thank you for making their lives lighter and thank you for taking care of their children. Ipaabot nyo rin po, ma'am, ang pasalamat namin sa buong staff ng Child Minding Center. Ang laki po ng tulong ninyo sa mga working parents and sa kanilang mga anak. And I would like to take this opportunity, Mayor, na ipaabot sa iyo yung mga feedbacks ng mga parents natin, mga beneficiaries natin sa child minding every time they go to the office. Nagpapasalamat talaga sila sa project na to kay meron na silang maiwanan ng kanilang anak. Yes, oo. They are comfortable na nagtatrabaho na alam nilang nandyan kayo, ma'am, na inaalagaan ng mga anak nila, alam nilang safe ang mga anak nila habang sila naman ay naghahanap buhay. Thank you, ma'am. Stay safe po. Inday Sara, sa'yo lang umaasa. Gusto mo bang malaman ang wastong paggamit ng vote counting machine sa darating na halalan? Nais mo rin bang malaman ang proseso ng tamang pagboto? Ang COMELEC ay nagsasagawa ng voters education at VCM demonstration para sa iba't ibang grupo at organisasyon. Maaaring ipadala ang inyong request sa VCM demo at votesafe.ph. 5 araw bago ang nakatakdang aktibidad. Pandemya, kawalan ng trabaho, giyera. Ngayon, higit kailanman, napakahalagang suriin ang susunod na mamumuno sa ating bansa. Sino ang may totoong solusyon? Sino ang may konkretong plano? Sino ang tapat na maglilingkod? Kasama ninyo ang Commission on Election sa pagpantay at pagkilatis sa mga susunod na leader ng ating bansa. Dito ninyo malalaman, Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Simulcast live, nationwide, and worldwide. March 19, Sabado, the Presidential Debate. March 20, Linggo, the Vice Presidential Debate. April 3, Linggo, ang ikalawang Presidential Debate. April 23, Sabado, the Vice Presidential Town Hall Debate. At April 24, Linggo, the Presidential Town Hall Debate. Kilalanin natin mabuti ang mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate. Pilipinas Debates 2022, The Turning Point.
Okay, tell me when I can start. Start na po. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. Magandang gabi po sa inyong lahat. This is Manny S.D. Lopez once again, Vice Presidential Candidate of the Workers and Peasants Party, also known as the Labor Party Philippines. Ang Labor Party Philippines po is embracing a democratic socialist orientation, and we have adopted the modern concepts of labor party governance and leadership best practices. And we could cite the fact that among all prosperous nations in the world, they have adopted labor party principles. And among these countries are the United Kingdom, Australia, many Scandinavian countries, and others all over the world that have led their people to a high degree of prosperity and equitable distribution of income and wealth. And we could adopt certain principles being championed by the labor governments of the world to advance our people's interest and welfare. And in that order, kami po sa Labor Party Philippines, we came up with a 10-point socio-economic development and political reform agenda that would help us build a strong, just, and a prosperous nation in order to help uplift the lives of our long-suffering people. And in this regard, ako po ay magpo-focus lang muna sa isang one of the agenda that we would like to pursue given the lack of material time. And for this evening, ang gusto ko pong i-discuss sa inyo ay ang sustained development and promotion of more equitable progress. Yan po ay upang tayo ay magkaroon ng mas malakas at mas equitable na economic development and progress. Ayan po ay isang bagay na that will require drastic change and reform. Drastic as it may be, because it will require the removal of impediments of development and elimination of lopsided policies that that actually gives more emphasis to the privileges of the few rather than delivering a more equitable policy makeup for the majority. Ngayon po, ang sustainable development and equitable progress is a long-sought dream of our country and our people. And ito po ay sinubukan na ng maraming administrasyon, and more often than not, they have failed. That's the reason why we are in the bottom of, in terms of quality of life, even among our Southeast Asian neighbors. But just a few decades ago, until the early 1960s, ang Pilipinas po had the second highest standard of living in the Asia-Pacific region, surpassed only by Japan. And through the years, this has deteriorated for a number of reasons. And the biggest reason among these is graft and corruption, poor planning, and continuing conflict amongst our people. Now, I will not discuss these corollary issues for now. Instead, I would like to focus on socio-economic development and progress. Ang ating pong formula in pursuing and sustaining our economic development and promoting a more equitable progress is to embrace the
what we now label as welfare economics or people-oriented economics. Sa madaling salita po, itong economic development strategy natin ay magiging people-oriented rather than continuing with the Keynesian macroeconomic approach that awaits the trickle-down effect of government spending, of national economic policies that pursues the economic objectives of basically the conglomerates and the other privileged groups. Iibahin po natin yan. Ang ating pong economic development program will be focused on the development of the human development index. That means we would like to uplift the lives of our people, making sure that they are properly fed, they are properly schooled, and we provide the necessary healthcare services and other people-oriented services to make the lives of our people better. So yan po ang magiging thrust ng ating economic development program under a labor government. Alam niyo po ang mga obstacles sa ating development as a country and as a people is basically because of institutional corruption, poor planning, and the poor implementation of good policies and programs. And ito po ay iibahin natin, and we have started by petitioning the Supreme Court to effect the devolution of essential national services to the local government units. And accordingly, up to 40% of the national revenues will now be cascaded to the local government units upang mas maging equitable po ang distribution ng public funds and improve the quality of public services. Sapagkat pag ang pondo po ay naka-allocate for essential public services ay nasa kamay na ng mga local government units at alam ng sambayanan ang actual amounts that were devolved to local government units, mas mababantayan po natin yan. At through our collaborative efforts, through public-private sector collaboration, and with the engagement of our informed and empowered citizens, makakatulong po tayo sa pag-allocate at pag-implement ng tama ng iba't ibang mga essential services, from agricultural development to healthcare to social services, among others. So with that, tayo po ay mapagbubuti natin ang kabuhayan ng ating mga mamamayan, and it's about time that we help uplift the lives of our long-suffering people. Ito pong pandemyang ito, nakita natin ang weaknesses ng ating gobyerno, and it's about time that we fix this country by if they deserve our respect and our attention. But on the same premise, kailangan din po na tayo ay maging responsible electorates. Iluklok po natin ang mga kandidato na may tunay na kakayahan, may tunay na pagmamahal at commitment
to pursue public interest and welfare at hindi The Vice Presidential Debate, April 23. Sabado, the Vice Presidential Town Hall Debate. At April 24, Linggo, the Presidential Town Hall Debate. Kilalanin natin mabuti ang mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate. Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Hindi ko po ipinangangako. Nagagawa ako ng napakaraming mga batas. I-enhance ko na lang ang mga batas. Palalakasin ko na lang po ang mga batas, lalo sa agrikultura. Pag-aaralan po natin yan, i-enhance po natin yan, palalakasin natin at dapat ma-implement yung mga batas. At kung kailangan i-repeal, dagdagan, i-repeal natin yung batas. Alam niyo po, ang agrikultura natin ay baka 20 years from now, wala na akong magsasaka. Wala na ring manananim. Dahil yung iba pong mga magsasaka, yung mga anak nila ayaw na magsaka, tumatakas na sa kanilang barangay para mga ibang bayan o mga ibang bansa. Dahil sagad na ho sa kahirapan. Unang-una, higit sa lahat po, ang pipilitin ko agad na mangyari, immediately, na dapat yung gastos ng magsasaka sa pagsasaka, yung kalahati, sagutin ng gobyerno. Kung hindi man kakayanin, dapat yung magsasaka, kung binagyo, yung kanilang inani, hindi lang naman po marami pong klase magsasaka. May magsasaka po ng mais, may magsasaka ng palay, may magsasaka ng kape. Hindi po tayo nakapokus sa palay lamang. Napakarami mo niyan. Mais, kamoting kahoy, kamoting baging, marami po yan. So ang sinasabi ko po rito, yung magsasaka, unang-una, mababa presyo ng palay. Samantalang ang taas-taas ng abono, ang taas-taas ng binhi, ang taas-taas ng mga pataba. May traktora pa yan. Kung yung mga sakahan na walang direktang irigasyon, gumagamit pa ng pump yan, ng gasolina, ng oil para makapag-provide ng tubig.
para sa kanilang saka. So lugi na. Wala na ho talaga magsasaka. Magiging timberland na lang ho yan. Tiwangwang na lupa na lang yung mangyayari. So ang gusto ko po sana mangyari dito, doon naman sa mga magsasakang kahit paano may irigasyon, pero gagastos ng abono, gagastos ng pataba. Tapos tinamaan ng bagyo. Wala na hong aanihin yun. Kawawa naman. Bago ang palay mas mahal pa ho yung dara. Kung magkano nila pinoproduce, minsan piso na lang ang tubo, mali po yun. Dapat dyan, kung hindi, dapat sagutin ng gobyerno yung kalahati ng produksyon nila para naman sila isipagin. Yun po yan. So ang gagawin ko po dyan, mag-i-enhance tayo ng batas na dapat yung ayuda na para sa mga magsasaka makarating talaga sa kanila. Dapat yung ating pondo makarating sa barangay level. Dapat itong batas na to makarating sa barangay level nang mamonitor na. Wala pong higit na makakamonitor sa buhay ng ating mga magsasaka kundi yung nasa barangay na nakakasakop sa kanya. Wala na hong iba. Hindi ho kayang i-monitor ng senador yung magsasaka doon sa bundok. Hindi alam ng senador kung ano yung pinagdadaan ng hirap ng magsasaka doon sa bundok. Kaya ho ito, dapat makarating yung ating batas, ma-enhance na makarating talaga doon sa barangay level. Na kung saan makarating sa mga magsasaka yung ayudang kailangan nila. So they become productive. Naniniwala po ako na kung mapagtutuunan lamang natin ng pansin ito, dapat tayo sa sobrang laki ng lupa natin, food sufficient po tayo. Hindi po tayo dapat nag-i-import. Dapat una, higit sa lahat yung mga nag-i-import, dapat hindi man patigilin, dapat kontrolin para naman hindi makasabay sa ani ng ating mga magsasaka. At syempre yung agricultural storage, yung mga drying facilities na kung saan libreng makapagbilad yung ating mga magsasaka. Minsan nakaani na silang lahat. Nakaani na, tapos na yung anihan. Nakabilad na, isang bilad na lang, naulanan, basa, sira na naman yung palay. Dapat meron hong gano'n. So isa ho yan na kailangan nating i-enhance. At talaga hong bababa ako sa lugar kung nasaan yan at gagamitin ko yung resources ng ating opisina ng Senado kung sakaling tayo po ay manalo para i-enhance yung agricultural, yung mga batas na regarding sa agriculture. At sisiguraduhin ho natin na talagang i-implement po natin yan na makarating sa barangay level yung ayuda ng mga magsasaka. Hindi lamang ho dito sa usapang Senado at usapang mambabatas at usapang congressman. Hanggang doon na lang yung usapan hindi ho nakakarating doon. So pipilitin, I will be the voice of them. Huwag kalilimutan, number 44 sa Manoma, Francis Leo Marcos po, hindi magnanakaw, subok na makatao, at lalong hindi trapo. Bagong mukha ng Senado, patunay na pagbabago. Kayong mangging Pilipino, Francis Leo Marcos sa Senado. Gusto mo bang malaman ang wastong paggamit ng vote counting machine sa darating na halalan? Nais mo rin bang malaman ang proseso ng tamang pagboto? Ang COMELEC ay nagsasagawa ng voters education at VCM demonstration para sa iba't ibang grupo.